Noong 1987 si Mike Tyson na ang pinakakinatatakutang tao sa mundo ng boxing. Kampiyon ng mundo, walang talo, hindi mapipigilan. Ngunit may isang lalaki na hindi natakot at tumungo pa sa ring para pagtawanan siya sa harap niya. Tony TNT Tucker. 6 na talampakan at 5 pulgada ng purong problema. Walang talo. Kampiyon ng mundo na may uppercut na nagawa ang hindi pa nagagawa noon, napayanig pa si Iron Mike. Unang beses nating nakita si Tyson umatras ng ganon. Kampiyon laban sa kampiyon. Ito ang gabing muntik ng wasakin si Mike Tyson. Hindi ordinaryong boksingero si Tucker. 34 na lalaki ang sumubok siyang talunin. Ngunit lahat sila'y nabigo. Sa 29 sa kanyang 34 na panalo ay nakuha sa knockout. Ang dambuhalang ito na may taas na 2 talampakan at 5 pulgada ay gumalaw na parang si Muhammad Ali at sumuntok na parang isang makinang panghukay. Paborito niyang sandatang malakas na uppercut na bangungot sa mas mabababang boksingero. Si Tyson ay 5 talampakan at 10 pulgada ang taas. Sa 2 laban bago kay Tyson, dinurog niya si James Broad, matalik na kaibigan ni Iron Mike. Mukhang enjoy ni James Broad ang chance na makasama ka. Si James Broad ay isa sa mga matalik kong kaibigan. Pagkatapos, na-knockout niya si Buster Douglas sa round 10. Siya rin ang taong, makalipas ang ilang taon, tatalo kay Tyson at aagaw ng korona. Makakalaban mo na ba agad si Mike Tyson? Oo, kung iyan ang susunod. Gusto kong pag-isahin ang titulo. Sa ganung karera, gusto lang ni Tucker ang 3 sinturon at ulo ni Mike Tyson. 1 ng Agosto, 1987, Las Vegas Hilton. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng heavyweight boxing, 2 kampeyong hindi pa natatalo ang magkasama sa isang ring. Si Tyson ang may hawak ng WBA at WBC. Si Tucker naman ang may IBF. Ang mananalo, makukuha ang lahat. Si Tyson ang paborito. Pero yung mga nakakakilala kay Tucker, alam nilang malaking pagkakamali yon. Si Tony Tucker ay isang problema. Marami siyang karanasan. Marunong siyang lumaban, taliwas sa sinasabi ng iba. Pero pabor kay Mike ang publisidad. At iniisip ng lahat na magiging madali lang ang laban. Sigurado na raw na mananalo si Mike. Parang balewala lang si Tony Tucker. Sa tingin ko, kaya niyang lumaban at magiging maganda ang laban na ito. Tumunog ang kampana at agad na sumugod si Tyson para maghanap ng knockout mula sa unang segundo pa lang. Pero may ibang plano si Tucker. Sa unang round, may nangyari na nagpawala ng imik sa buong mundo. Malinis na uppercut ang binitawan ni Tucker na yumanig kay Mike Tyson. Ngayon lang natin nakita si Tyson umatras ng ganon. Unang beses sa karera niya, naramdaman ni Iron Mike ang panghihina ng binti. Tumahimik ang lahat.
Patapos ang round, malakas pa rin si Tyson, pero si Tucker ang nanalo sa round na yon. At ang pinakamahalaga, nagpadala siya ng mensahe sa buong mundo na hindi ito magiging isang madaling knockout. Binago ni Tyson ang estratehiya sa ika-4 na round. Itinigil ang paghahanap ng knockout at tinutukan ang katawan. Huwag sa ulo. Huwag suntok sa ulo ang hanapin mo. Sa katawan, katumira. Pinapagod niya si Tucker bawat round para magpuputol ng puno. Sumagot si Tucker sa sariling paraan. Paulit-ulit na yakap para maputol ang ritmo ni Tyson at kalokohan para guluhin ang isip nito.
Pero may problema sa pang-asar kay Mike Tyson. Wala siyang sense of humor sa ring. Habang tumatagal ang laban, unti-unting nakuha ni Tyson ang kontrol. Lalang tumama ang kanyang jab, mas matalino ang galaw, at naparusahan si Tucker sa bawat palitan. Sa huling rounds, nakatayo pa rin si Tucker at patuloy pa rin siyang lumalaban at tuloy pa rin ang show niya. Pero nakapagdesisyon na ang mga hurado. Ang nagwagi sa pamamagitan ng unanimous decision at di mapag-aalinlangan ng kampiyon ng mundo sa heavyweight, Iron Mike Tyson. Dahil sa unanimous decision, naging di mapag-aalinlangan ng kampiyon ng mundo si Tyson na may 3 sinturon. Isang hari lang, ngunit hindi pa rin siya masaya. Sige Mike, di mapag-aalinlangan ng kampeyon sa heavyweight. Masaya ka ba sa laban mo ngayong gabi? Hindi talaga. Ginawa ko ang lahat para tamaan siya. At siya ay talagang nakakatakot at matibay. Mas magaling ba siyang boksingero kaysa sinasahan mo? Mahirap sabihin kasi sobrang bilis niyang lumaban. Napaatras ka niya agad sa unang round. Oo, napaatras na niya ako. Malakas talaga siyang sumuntok. Hindi mo pa nakita si Tyson na gumalaw ng ganoon. Lumaban ka ng mas magaling kaysa sa inaakala ng maraming tao na kaya mong gawin. Nasaktan mo siya ng husto sa simula ng unang round. Anong nangyari pagkatapos? Bakit hindi mo nagawang ipagpatuloy ang pag-atake mo? Hindi naman lihim yon. Nasaktan ko ang kanang kamay ko habang nag-e-ensayo. At naging problema ito pagkatapos ng ikalawang round tuwing tinatamaan ko siya. Sa tingin ko naman, naging maayos pa rin ako. Maganda ang galaw ko. Bata pa si Mike Tyson, inaasahan ng lahat na siyang mananalo. Lahat ay tumaya para sa kanya. Kung naging dikit ang laban, sa tingin ko, ibibigay pa rin nila sa kanya. Alam kong ako ang nanalo sa laban, pero ayos lang. Alam ng buong mundo na hindi basta-basta si Tony Tucker. Pero may isang detalye na ibinunyag ni Tucker makalipas ang ilang taon. Lumaban siya buong gabi, nabasag ang kanang kamay. Kung buo lang ang kamay niya, sabi ni Tucker, hindi maiiwasan ang knockout. Maaring tama siya, maaring hindi. Pero ang sigurado, nung gabing yon, ipinakita ni Tony Tucker sa buong mundo ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng iba. Na si Iron Mike Tyson ay tao rin.